Handa ka na ba sa araw ng paghukom? Hindi lingid sa atin na darating ang isang araw na may paghukom at batid natin na ito'y mangyayari sa hinaharap. Sa kabila na may babala ang Biblia kung kailan ito maaaring mangyari sa hinaharap, ang karamihan ay pinagbabawalang bahala at labis na nakatuon sa makamundong bagay at hindi pinapansin ang mga bagay na makalangit. Mas ninanais ng karamihan na maaliw sa walang kwentang bagay sa mundong ito kaysa bigyan ng pansin at oras ang mga salita ng Diyos. Madaling sabihin na naniniwala ka sa Diyos, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang Panginoong Jesucristo at sumasampalataya ka. Subalit ang malaking katanungan ay kung nagagawa mo ba at nasusunod mo ang mga salita ng Diyos. Handa ka na ba sa araw ng paghukom? Kaya mo na bang humarap sa hukuman ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Pero bago po lahat, ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbox the Truth. Pag-isuportahan na lang pong aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Hindi lingid sa bawat tao na ang araw na paghukom ay ito ang katapusan ng mundo na kung saan ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ito rin ang araw na pag-iwalayin ng Diyos ang mga tupa at ang mga kambing. Maaring naaliw ka sa mga bagay na natatamasa mo sa mundong ito, ngunit baka hindi mo namamalayan ay hindi mo pinapansin ang Diyos, lalo na nakakamit mo ang mga bagay na ninanais mo sa mundong ito at nabala ka na sa makamundong bagay. Minsan ba sumagi sa isip mo kung nakahanda ka na ba sa araw ng paghukom? Handa ka na ba kung ano ang magiging kahinatnan ng iyong hinaharap? Yan po ang dapat nating alamin para maihanda natin ang ating sarili. May mga tanong na dapat nating tukuyin. Una, mangyayari ba ang araw ng paghukom? Pangalawa, ano ang araw ng paghukom? Pangatlo, sino ang apektado sa araw ng paghukom? Pang-apat, kailan ang araw ng paghukom? Panglima, ano ang mangyayari sa araw ng paghukom? Mga ka-unbox, sa ating panimula, magsisimula tayo sa unang tanong. Una, mangyayari ba ang araw ng paghukom? Binigyan ba tayo ng Diyos ng anumang katiyakan na mangyayari talaga ang araw ng paghukom? Basahin natin ang katiyakan ng Diyos na siya ang nagbigay. Basahin natin sa aklat ng Hebreo 9:27 ng New King James Version. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, ngunit pagkatapos nito ay ang paghatol. Dito mga ka-unbox, makikita natin ang dalawang bagay na itinakda ng Diyos. Ano ang mga ito? Una, ito ay tinalaga para sa mga tao na mamatay. Pangalawa, pagkatapos ng unang kamatayan ay paghatol. Malinaw na ang Diyos ang nagtalaga ng kamatayan at siya rin ang Diyos na nagtakda ng paghatol. At ang kamatayan ay isang katotohanan na hindi may tatanggi ng sino man. Sa makatuwid, natitiyak natin na ang paghatol ay isang paparating na katotohanan. Ang pagkakaroon ng paniniwala na ang araw ng paghukom ay darating dahil itinuturo ito ng Biblia at iyon ay isang magandang bagay. Gayunpaman, mas mahalagang malaman natin ang tungkol sa araw ng paghukom. Pangalawang tanong, ano ang araw ng paghukom na itinuturo ng Biblia? Tungkol saan ito? Magsisimula tayo sa muling pagbasa sa aklat ng Gawa 17:31 ng New King James Version. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw ng kanyang hahatulan ang sanglibutan sa katuwiran
sa pamamagitan ng tao ng kanyang itinakda. Siya ay nagbigay ng katiyakan tungkol dito sa lahat sa pamamagitan ng pagbangon sa kanya mula sa mga patay. Sa makatuwid mga ka-unbox, makikita natin na ang Diyos ay nagtakda ng isang araw. Ano ang kanyang layunin sa paghirang ng partikular na araw na ito? Gaya ng ating nabasa, hahatulan niya ang mundo. Sa makatuwid, ito ay karagdagang patunay sa Biblia na talagang darating ang araw kung saan ang mundo ay hahatulan. At sino ang hinirang ng Diyos upang isagawa ang paghatol na ito? Ang sinasabi ng Biblia, ang taong kanyang itinalaga sa paghatol ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na ang ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano ang gagamitin para hatulan ang mga tao sa mundo kung sila ay inosente o nagkasala? Malinaw ang sinabi ng talata na hahatulan niya ang mundong ito ayon sa katuwiran ng Diyos. Mga ka-unbox, ano ang ibig sabihin ng katuwiran na magiging batayan sa paghatol ng Diyos? Basahin po natin ang aklat ng Romans 7:12 ng New King James Version. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Kaya ayon sa banal na kasulatan, ang kautusan, ang utos ng Diyos, ang siyang gagamitin sa paghatol sa mundo. Iyan ay kung paano gagawin ang pagkakaiba sa pamagitan ng pamumuhay sa pagsunod sa batas ng Diyos o mamuhay sa paglabag sa batas ng Diyos. Anong ibig sabihin ng paglabag sa batas ng Diyos? Basahin po natin ang aklat ng unang 1:3-4 ng Good News Translation. Ang sino mang nagkakasala ay nagkasala sa paglabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya dito natin mababasa mga ka-unbox ang sinabi ng Biblia na ang kasalanan, ito ay isang paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay katumbas ng pagkakasala sa Diyos. Ano ang hatol sa mga gumagawa ng kasalanan? Sila ay hahatulan dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. Punta tayo sa pangatlong katanungan. Sino ang apektado sa araw ng paghukom? At ang sagot ay yung mga nakagawa ng kasalanan, yung mga napatunayang nagkasala, dahil malaki ang epekto ng araw ng paghukom sa mga nagkasala. Dapat din natin malaman kung gaano karaming mga tao sa mundong ito ang nakagawa ng kasalanan. At dahil sa kasalanan ay sila ay hukuman dahil hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Basahin po natin ang aklat ng Romans 3:23 ng New King James Version. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa makatuwid, ang lahat ay hahatulan dahil sa kanilang kasalanan sa araw ng paghukom. Kaya upang matiyak na isang tao ay hindi mahatulan sa araw na iyon, ay dapat sumunod sa mga kautusan ng Diyos upang makamit ang kaligtasan. Sapagkat mga ka-unbox, ano ang hatol o kabayaran sa nagkasala o lumabag sa kautusan ng Diyos sa araw ng paghukom? Basahin naman natin ang aklat ng Romans 6:23 ng New King James Version. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung mapapansin po natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para lupos po natin maunawaan, basahin pa natin ang kaparehong talata. Babasahin po natin sa Romans 6:23 ng Good Word Translation. Ganito po ang ating mababasa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan na matatagpuan kay Kristo Jesus ng ating Panginoon. Kung mapapansin po natin, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay ang kamatayan. Ngunit ang buhay na walang hanggan naman ay matatagpuan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa makatwid, dahil sa kasalanan ng tao ay tinakda ng mamatay.
mapamabuti, masama, inosente, makasalanan, ang lahat sa huli ay mamamatay. Ang unang kamatayan ng tao dito sa lupa, sapat na ba bang kapayaran ng kanyang mga kasalanan? Hindi po. Bakit? Dahil inilalarawan ng Biblia ang isa pang kamatayan, sapagkat itinakda ng Diyos ang ikalawang kamatayan para sa mga nagkasala sa kanyang harapan. Ano ang kamatayan at ang buong kabayaran sa mga nagkasala? Basahin po natin ang aklat ng Revelation 20:14 ng New King James Version. Pagkatapos ay itinapon ang kamatayan at ang Hades sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid, ang tinutukoy ng Biblia na ikalawang kamatayan ay ang paghagis sa dagat-dagatang apoy. Basahin naman po natin ang aklat pa rin ng Revelation 20 pero sa talatang 10 ng New King James Version. Ang diablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre kung saan naroon ang halimaw at ang huwad na propeta at sila'y pahirapan araw at gabi magpakailanman. Dito mga kanbak, itinuturo ng Biblia na mayroong pangalawang kamatayan. At ano ang ikalawang kamatayan? Tulad ng nabasa natin, inilarawan ito bilang isang dagat-dagatang apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Kung mapapansin din po natin ang mga itinapon sa dagat-dagatang apoy ay ang diablo na kung saan naroon din ang halimaw at bulaang propeta at gayon din naroon din ang mga tao na nadaya ng diablo at ng mga bulaang propeta. Ano naman ang mangyayari sa kanila? Base sa talatang binasa na sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Mga ka-unbox, ito ay isang kakilakilabot na kabayaran para sa paglabag sa kautusan ng Diyos. At ito ang ipapatupad sa araw ng paghukom. Kaya mga ka-unbox, lahat tayo ay kailangan gumawa ng isang tamang bagay. Kailangan natin gumawa ng isang bagay upang matiyak na hindi tayo hahatulan bilang nagkasala sa araw ng paghukom. At bago tayo makarating kung anong eksaktong pagkilos na iyon, ang ika-4 na tanong, kailan magaganap ang araw ng paghukom? Basahin po natin ang 2 Pedro 3:7 at 10 ng Contemporary English Version. Ngunit iniutos ng Diyos na manatili ang kasalukuyang langit at lupa hanggang sa araw ng paghukom. Pagkatapos ay susunugin sila at lilipulin ang masasamang tao. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay magugulat sa atin tulad na isang magnanakaw. Mawawala ang langit sa isang malakas na ingay at matutunaw ng init ang buong sansinukob. Pagkatapos ang lupa at ang lahat ng naririto ay makikita kung ano sila. Mga ka-unbox, kailan ang araw ng paghukom? Kung mapapansin po natin, ay walang katiyakang araw o petsa ang binigay ng Biblia. Pagkus nagbigay siya ng palatandaan na sa araw na iyon na ang langit ay maglalaho at ang lupang ito ay masusunog. Kung mapapansin din po natin ng araw ng paghukom ay siya rin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mahalagang tanong, kailan ang araw ng paghukom at kailan ang pagbabalik ni Kristo? Basahin po natin ang aklat ng Mateo 24:36 ng New King James Version. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang aking Ama lamang. Sa makatuwid, walang makakapagsabi kung kailan mangyayari ang araw ng paghukom at kailan muli ang pagbabalik ni Kristo, sapagkat malinaw ang sinabi ng Biblia ng Ama lamang ang nakakaalam. Sa ikalimang tanong naman natin, ano ang mangyayari sa araw ng paghukom? Basahin po natin muli ang 2 Pedro 3:7 ng New King James Version. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng ganding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng pagklipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw
na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Malinaw na mangyayari sa araw ng paghukom ay ang paglipol sa mga taong masama. Ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa ay mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Bilang buod ng ating paksang ngayon upang lubos nating maunawaan. Unang tanong, mangyayari ba ang araw ng paghukom? Malinaw na itinakda ng Diyos na mangyayari ang araw ng paghukom at iyon ay nakatala sa Biblia. Pangalawa, ano ang araw ng paghukom? Ito ang araw na itinakda ng Diyos upang isagawa ang kanyang paghatol sa mga tao sa mundo. Pangatlo, sino ang apektado sa araw ng paghukom? Ang mga nakakagawa ng kasalanan ay kailangan magbayad sa paglabag sa batas ng Diyos. Pang-apat, kailan ang araw ng paghukom? Ito ang huling araw ng mundong ito at kung kailan ang Panginoong Kristo ay muling babalik. Tayo ang Ama lamang ang nakakaalam ng eksaktong oras. Panglima, ano ang mangyayari sa araw ng paghukom? Ang langit at lupa gaya ng alam natin ay mawawasak, kasama ang lahat ng masasamang tao. Ngayong batid na natin kung ano ang mangyayari sa araw ng paghukom at kung ano ang magiging kabayaran o kaparusahan sa lahat ng mga taong sumalangsang sa kautusan ng Diyos. Handa ka na bang humarap sa hukuman ng harapan ng Diyos? Handa ka na bang tanggapin ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy? Siyasatin po natin ang ating sarili kung nasusunod natin ang kautusan ng Diyos at ang kautusan ni Kristo. Tulad ng isang paanyaya ni Kristo para maligtas sa araw ng paghukom. Basahin po natin ang aklat ng 1:9 ng New King James Version. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya ay maliligtas. Malinaw po ang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo upang maligtas mula sa mga kasuklam-suklam na elemento sa pagkawasak sa araw ng paghukom. Ano ang paanyaya ni Kristo? Malinaw ang sinabi, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok ay maliligtas. Dapat ang bawat isa ay pumasok kay Kristo at hindi si Kristo ang papasok sa iyo. Malinaw ang kautusan. Ikaw ang papasok o tayo ang papasok kay Kristo. Hindi si Kristo ang papasok sa atin. Ano yung pintuan o papasukan ng mga tao? Basahin po natin ang aklat ng Mateo 16:18 ng New King James Version. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sa makatuwid, ang iglesia na itinatag ni Kristo ay siya dapat pasukin ng tao dahil malinaw ang sinabi ni Kristo na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sa makatuwid, hindi na sila mamamatay sa ikalawang kamatayan dahil ililigtas sila ni Kristo. Ano ang katunayan na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay naroroon ang maliligtas? Basahin po natin ang aklat ng Gawa 2:37 ng New King James Version. Nagpupuri sa Diyos at nagkakaroon ng lingap sa lahat ng mga tao at idinadagdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw ang mga maliligtas. Sa makatuwid, ang mga taong maliligtas ay idinaragdag sa iglesia o ang mga taong pumapasok sa iglesia. Sino ang tagapagligtas ng iglesia? Basahin po natin ang aklat ng Ephesians 5:23 ng New King James Version. Sapagkat ang asawang lalaki ay ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo ang ulo ng iglesia at siya ang tagapagligtas ng katawan. Malinaw na si Jesucristo ang tagapagligtas ng iglesia na siyang kanyang katawan. Basahin po natin ang aklat ng Colossians 1:18 ng New King James Version. At siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Sa madaling salita, kung bakit ang ililigtas ni Kristo ang iglesia sapagkat ito ang kanyang katawan.
Bakit sinabi na ang iglesia ay siyang katawan na dapat pasukin ng tao para maligtas? Basahin po natin ang aklat ng Gawa 20:28 ng Lamsa Translation. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, narito ay hinirang kayo ng Espiritu Santo na katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Sa makatuwid, ang katawan ni Kristo o ang iglesia ni Kristo ay siyang tinubos na dugo ni Kristo na dapat pasukin ng tao para maligtas, para hindi makasama sa hatulan ng Diyos sa araw ng paghukom. Marapat lamang na tawagin ang katawan ni Kristo sa pangalang Iglesia ni Kristo. Sana po lubos niyong naunawaan ang naging talakayan po natin ngayon. Kung may mga comment o suggestion po kayo, paki-comment na lang sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.